Ayon sa ating puting ahas ay kumpirmado po na nasa Pilipinas na ang mga nag-iimbestiga. Actually, nag-iimbestiga na sila ngayon. Alright? Planado nila na talagang papapasukin nila ang ICC para ibagsak si Inday Sara. Dahil ito ang pinakakalaban ni Tambaluslos. Ito na nga mga kababayan, ayon sa puting ahas ni Madam Maharlika, ang ICC ay nakapasok na sa Pilipinas, para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Inday Sara. Kasabwat sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas ay si Liza Marcos at Tambaluslos. Natatandaan natin na itong si PBBM ay nagsalita na hindi niya papasukin ang ICC sa Pilipinas para mag-imbestiga, ngunit ngayon nag-iba na ang ihip ng hangin at pinayagan na niya mag-imbestiga ang ICC sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan natin si Madam Maharlika. Breaking news. At nakakagalit na balita, mainit-init. Galing po ito sa Congress, ang ating expose, at galing ito sa pinaka-close ng yaya ni Sandro Marcos. Okay, si Yeye Vivas na kumukolekta ng mga limpak-limpak na salapi dyan sa Congress sa pamamagitan ng mga kontrata, okay, na pinapadrina niya sa iba't ibang mga kongresista papunta sa at sa DPWH. Okay? So mga kababayan, ang title natin, at magigimbal kayo dito, Inday Sara at PRRD, ipapalapa ni Marcos Kuting Jr. sa ICC. Trillanes, okay, kasabwat ni Tamba, Lisa at ni Kuting. Actually, kasabwat ng gobyerno. Pero bago natin simulan ito, ang ating expose sa inyo, noong 2018, nung nagpapakyut-kyut pa si Kuting, pakarinig lang natin to. Nung nagpapakyut-kyut siya kay Pangulong Duterte dahil nagbabakasakali siyang ma-appoint sa Department of Agriculture, talagang sinabi niya na napakaganda ng ginawa ni Pangulong Duterte na mag-withdraw sa ICC. So ito muna ang kanyang boses. Okay, 2018, ni Kuting. The news less than an hour ago that the President Duterte, has withdrawn the Philippines from the ICC. This is, of course, in response to the way the ICC has taken a partisan position. Instead of actually trying to investigate and find out what are the facts around the drug war of President Duterte, they have already made a judgment and are coming to fish for, I suppose, things that they can show to prove that these are extrajudicial killings. And so it's not exactly a surprise, or it's not exactly something that was not expected. And in fairness to the President, it's not, he has been saying that if you continue to behave in this unfair, non-objective, and partisan manner, I will withdraw the Philippines from the ICC. And they had continued, and now he has done exactly that. Kudos to him for standing up for the Philippines, because hindi naman siguro tama, kaya ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga dayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi, tayong inuutusan kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa atin. Hindi na siguro talagang tama yan. Di tama yan. Gawin nila yung gusto nilang gawin, pero huwag nila sasabihin na kasama tayo at hindi tayo papayag na ay ganun ang trato sa atin. At saka minamata tayo nitong mga puti. It's hard enough to explain to some of these former imperialists that we are a sovereign nation. We are no longer a colony of any one of them. And that we are a mature, sovereign nation with our own ways of doing things, and that is not for them to judge us, because we do not judge them. Okay, di ba? Narinig nyo, that was 2018.
na talagang sinasabi niya, hindi dapat tayo panghihimasukan ng ICC kasi may judgment na sila bago pa sila pumasok na lumabag sa human rights ang Pangulong Duterte. But, mga palangga, it's the same thing na pinangako niya sa atin ni Coting Jr. na ibabangon niya ang Pilipinas. So, madali talaga siyang magsinungaling sa atin. It's the same thing na ipinangako niya na lilinisin niya ang electoral reform sa Pilipinas dahil siya ay dinaya ng Smartmatic. Diba? Meron din siyang dialogue dyan na ang Smartmatic ay ganito, nandyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng electronic machine, kundi magbenta ng dayaan. So, tignan mo naman ang nangyari, di ba? Kasabwat na nila ang Smartmatic. Pero hindi Smartmatic ang usapan natin ngayon, kundi ang ICC. Ngayon, mga kabalangga, even nung July, dahil gusto nga ng mga kalahi ni Kuting, nila ni Lisa, ni Tambaloslos, mga kaalyado nilang mga kakaliwang grupo, dahil kaalyado na nila ngayon yan, ay talagang gustong papasukin ng ICC para nga imbestigahan ang si Pangulong Duterte at pati si Inday Sara ay idadamay nila. So sinabi ni Kuting nung July na sabi niya, we have no appeals pending, we have no more actions being taken. So sabi niya, that's it. So I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Okay, sabi niya, we're done talking with the ICC. Like what we have been saying from the beginning. We will not cooperate with them in any way, shape, or form. O diba? Akala mo galing-galingan, akala mo totoo. Pero abangan niyo mamaya ang ebidensyang ipapakita ko sa inyo na ginagawa nilang pasikreto at baka hindi pa alam ni Inday Sara to. So dito sa vlog nito, malalaman nyo na. At additional, sabi pa ni Kuting, we continue to defend the sovereignty of the Philippines, which is sinabi niya na nga kanina, doon sa video, and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigation here in the Philippines. Sabi pa ni Kuting, they are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipinos. Why should it be investigated in The Hague? Okay? So sa madaling sabi mga palangga, ang mga drama ni Kuting noon at in the past few months, dahil gusto niya pang budulin ang taong bayan na may unit team, ay hindi niya papayagan na papasukin ang ICC. But I think nung first week ng December ay nagsalita si Solicitor General, okay, si Minado Guevara, na nasa mga kamay ni Kuting ng presidenteng under Desaya, okay, first gentleman actually, nasa mga kamay ni Kuting kung papayagan niya o papapasukin niya ba na mag-imbestiga ang ICC. At sinabi din nila, okay, ni Remulla, nung una, hindi natin papapasukin, pero later on, sabi nila na they are welcome to come in the Philippines, pero dapat, ang sabi nila, as parang, as a tourist or something, dapat hindi makikialam, chuchu-chuchu, yun ang sabi nila dun sa kanilang mga kasinungalingan. Alright. Ano pang sinabi ni Remulla in the past? Ang sabi nila Remulla at ni Marcos Jr. Kuting na dapat hindi tayo panghimasukan ng ICC. Alright? Pero lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, right? Lingid sa inyong kaalaman ay ginagawa na, nakapasok na po ang ICC at ready nang ipalapa si Inday Sara at si Pangulong Duterte kung papayagan ng taong bayan nagtagawa lang yung ebidensya dito kung papayagan ng taong bayan ang ginawang pagtatraidor ni Marcos Jr. dito kay Inday Sara. Okay, tingnan natin at saka kay Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, ano yung ibig ko sabihin na ipapalapa si Inday? Alright? Buti na lang, mga kababayan, meron tayong puting ahas. Sabi ko sa inyo, hindi mapatatapos yung ating puting ahas. Dahil sa kahayupan ng gobyernong ito, pagtatraidor sa kanyang ka-unit team, okay, na baka hindi pa alam ni Inday Sara dahil mainit-init po ito,
Actually, this is date, kasi send lang sa atin. Pero bago mag-break, okay, ang sesyon ng Congress, ano nangyari? Okay? Ayon sa ating puting ahas, ay kumpirmado po na nasa Pilipinas na ang mga nag-iimbestiga. Actually, nag-iimbestiga na sila ngayon. Alright? Nasa Pilipinas na at meron din tayong puting ahas sa Department of Foreign Affairs at sinasabi sa atin, mga kababayan, na nandiyan na sa Pilipinas. Alright? So, nagkaroon pala ng coordination, okay, ng pagkikipagsabwatan, ang ICC, kung sila ba ay papayagan na makapasok nga dyan sa Pilipinas para mag-imbestiga dun sa binibintang nila na di umanong EJK and drug violation na binibintang nila dun sa panahon ni Pangulong Duterte. So, syempre, dahil planado nga ni Tambaloslos, ni Lisa at si Kuting, magmaang-maangan lang yan, di ba, kunyari lang yan, planado nila na talagang papapasukin nila ang ICC para ibagsak si Inday Sara. Dahil ito ang pinakakalaban ni Tambaloslos. Actually, sinabi ko na to sa inyo I think few weeks ago or last month ba, doon sa Operation Itutumba. Di ba? Operation, O-Plan or Operation Itutumba na papapasukan ng ICC, ipapatumba ang SMNI. At ang SMNI, nandyan na, di ba? Nakita nyo naman. So, bilang pagtatraidor ng gobyerno ni Kuting, okay, ipinasa, okay, ng DFA sa tanggapan ni Bonjing Remulla na hanggang ngayon di natin alam kung buhay pa. Diba? Yung challenge natin sa kanya na magpakita siya kung buhay pa ba siya kasi nga ayon din sa ating source, sa ating puting ahas ay nakaratay siya sa banig ngayon. So, but before siya nakaratay sa banig, mga palangga, si Boying Remulla, ang DOJ secretary ninyo, na Jotang Ginemes, ay from DFA, okay, from DFA, Department of Foreign Affairs, yung mga miyembro ng mga team ng ICC kung saan iimbestigahan na yung di umanong EJK na binabato kay Pangulong Duterte ay ifinorward kay Remulla. Hindi pa ito nababalita sa media, only here sa ating channel. Kasi ito po ay galing sa ating puting ahas sa DFA at dyan sa binalahura na taga-Congress, okay, binalahura ng yaya ni Sandro na si Yeye Vivas. Okay? So, yun yung mga natin, mga pinanggalingan ng ating pasabog dito. So, ngayon, etong si Remulla, bago siya nakaratay, ay nagsabi siya na itong investigasyon ng ICC ay what? Urgent request o agaran, agad-agad. Okay? Agaran, dapat bilisan nila, di ba? Na pahintulutan o i-allow itong mga taga-ICC para papasukin na nga, mga kababayan, at kasama na rin dyan ang Bureau of Immigration. Siyempre, nakasabwat para nga papasukin na nga itong mga taga-ICC. So, sino ang nagbigay ng pahintulot? Okay? Si Remulla, kasi sa utos ni Lisa at ni Tambaloslos at si Kuting, wala namang magawa yan, di ba? Kasi although alam natin na under desaya siya, di ba? At nang nagdesisyon talaga si Lisa Smugs at si Tambaloslos magkasabwat kasi gusto nila magstay in power. So kasabwat din siyempre si Kuting dahil siya yung presidente. Di ba? Siya ang uma-acting na president pero ang nagpapatakbo ay ang demonitang si Lisa Smugs. Kaya ikaw, buwa ka ng ina ka, ito na naman ang stick ko. Tatagusan naman yan sa kipay mo. Aasinan ko yung kipay mo at pipigaan ko ng kalamansi at para, makarma kang ginayupa ka. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.